Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Itong naging panayam kay Senate President Alan Peter Cayetano ay may mga sinabi siya, no? Bagamat alam natin na na-surprise tayo nang pinakonvene niya itong Senado na ito ngang forthwith ay nagkaroon ng bagong definition. Pero ganun pa man, na-surprise tayo, pinakonvene niya ito, no? Siguro pinapakita niya na magiging impartial sila, no? Hindi sila magiging bias. Although meron na agad reservation, may alam na natin na nakikita ng tao that they are actually called DDS senators. No? Kumbaga parang, ewan ko kung ginagamitan nila ito ng malapelikulang entrada na pilit nilang sinasabing sila ay fair, impartial, gaya ng sinabi ni Bongo, mamaya pe-play natin yan. At yung sinasabi ng iba, malamang nag-usap na sila dyan mga ka-Wonder. No? Nasabi nga nila, itong gagawin natin. Kasi ang point dyan, bakit sila nagkumahog? No? Dito sa isang kudeta at palitan itong sila Tito Sen. Yan kasi ang pinaka-bottom line dyan eh. Bakit? Diba? Kung hinahayaan naman nila pagiging partial, bakit hindi nila hayaan? Ay partial din naman yun siguro. No? So, yun tinitignan. So, sabi nga dito ni Alan Peter Cayetano, ang mga issue natin, ang mga topic nating mga ka-Wonder dito, yung meron siyang hugot na sinabi mga ka-Wonder. Pakinggan muna natin. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. I-tick nyo lang po ang subscribe button, lalabas po ang bell icon. Piliin nyo pong all. Marami pong salamat. So, i-play natin itong short video, mga ka-Wonder, ng interview, ng media, no? Ambush interview to, no? Sa kanya, kung ano yung sinabi niya. At dun titignan natin yung hugot na may sinabi siya. At pag-uusapan din natin yun. Kasabay ng ilan ng mga nabanggit niya. At yung ibang mga nagsabi rin dito sa kanilang mga ambush interview, mga kagaya ni Mig Subiri, yan, sila Bongo, at itong si Cayetano. Pakinggan po natin mga ka-Wonder. Yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yun sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin. Kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Pwedeng device because No. could be Yung sinabi mong bakit hindi siya. We haven't decided na hindi okay, siya. opo. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdedemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the wag to o siya ilagay. So karamihan ang binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. So yun mga ka-Wonder, ano, yan ang panayam kay Senator Peter Alan Cayetano na na-surprise nga tayo. Nataliwas nga dun sa ginawa ni Cheese na na-delay, umabot ng 3 months, ano. Pero ito sa kanya, agad-agad talagang finorthwith niya. At talagang nakita natin, kinonvene niya, nag-robe na itong mga senador. Sabi nga nila, bigyan natin siya ng benefit of the doubt mga ka-Wonder, no? Because we're trying also to be impartial here in our channel.
No, pero bagamat naririnig natin na nagkukumahog siya at parang bumaligtad daw siya dito kay Sara, hindi pa ho yan ang pinaka-tinitignan natin dyan kung talagang bumaligtad at naging impartial itong si Alan Peter Cayetano. Hindi po yan ang tinitignan natin mga ka-wonder. May tinitignan tayo mamaya po pag-uusapan natin. Yung pagpapakonvene niya, ayan ay base sa Constitution, sila na mismo nagsabi. At isa sa narinig natin, nagmamadali raw yan para in case na matanggal si Sara, siya yung papalit na magiging vice presidente. No? Aside from that, of course, hindi natin basta pakikinggan yung sinasabi nila magiging impartial kami, gaya ng sa testimony, sa interview kay Bongo mamaya, pe-play natin, na may mga ginagamit siyang pero, may mga ganun agad. Dapat makita ko yung, siyempre natural yun, dapat makita mo yung tama, ebidensya kung may pasinungalingan. Doon natin makikita, no? Sa psychology kasi, alam na alam nila yan yung taong nagsasabi, na may mga feelers, yung may mga dead airs, yung mga gestures, yung mga sinasabing words na mga finifill in nila, na malalaman mo sila, mga ka-wonder, sa kanila pong stand. So ito nga, sabi ni Alan Cayetano dyan, may nabanggit siya, lalong-lalo na raw yung agriculture. May sinabi siya rito na pag-uusapan daw itong flood control, na hindi nga pinirmahan niya ng ilang senador para imbestigahan yan. At good thing na sa kamay na nga yan ng ombudsman, nitong Sandigan at saka ng DOJ, ano? At may nabanggit siya bukod dyan. Nabanggit niya rin itong mga ka-wonder, itong anomalya sa agriculture. No? Talagang tinumbok niya yun. May hugot dun, mga ka-wonder. Ngayon, sino ba yung in charge dyan sa agriculture? Alam naman natin yung Department of Agriculture ay isang pangunahing ahensya. No? At wala nang iba. Alam naman natin na naging usapin noon, na naging hinawakan niya ni PBBM, na nagsilbing secretary, aside from he is the president of the country. Nung maupo siya noong 2022, nakita natin yan, nagsalita, inassume niya yung posisyon. Ngayon, nagkaroon niya ng problema. Tututukan kasi yung mga problema niyan, mga ka-wonder. Alam natin na nung iniwan yan, may problema itong agriculture. Yung presyo ng pagkain, yung rice supply, smuggling, at food security. Yan, ibig sabihin, mga ka-wonder, existing na yung problem dyan sa agriculture. No? At naipapasa lang, naimamana lang yung mga problema. Kalaunan, mga ka-wonder, nagtalaga rin si PBBM ng Agriculture Secretary. At dahil si PBBM nga mismo, mga ka-wonder, kahit nagtalaga na ng Agriculture Secretary, siya yung humawak niya noon, naiuugnay itong problema dyan sa agriculture. Alam nga natin, tama itong sinasabi ni Trillanes na Satel, matuso raw, itong si Alan Peter Cayetano. Alam naman natin noon na nagkadebate yan, si Alan Cayetano at si PBBM. At talagang nagpasingawan yan doon. At nagkabarahan. Somehow, kahit sasabihin mong civil sila, when they see each other, kakamayan. Pero behind that, meron pa rin mga history dyan na hindi na nakakalimutan. So, yung mga smuggling na tinutukoy dyan, itong si Cayetano, yung mga problema nakikita, itong sinasabi sa bigas, sibuyas, asukal, gulay, frozen meat, at iba pang mga imported goods or products, no, na undervalued, illegal, na pinapasok na walang buwis. Yan po yung tinutukoy niya. At bakit niya yan binanggit, no? Of all na mga politicians, senators, na wala namang ganyan, mismo lumabas sa bibig niya. So may pinatutukoy siya dyan. So yun yung mga tinitingnan natin. Maaring may tinutumbok siya rito, mga ka-wonder, na ito ngang sa tingin natin pinapatamaan niya. At binibigyan niya nga na magiging fair siya. Na pati nga itong agrikultura ay kanila pong iimbestigahan. Hindi lang flood control, ha. Kasi alam natin na flood control, sangkot yan, itong mga kaalyado niyang mga ilang senador. Of course, pupunta naman siya sa kabilang side. Pati raw yung agriculture. So yan na, binanggit yan ni Cayetano. Alam na natin itong flood control ay naging systemic disease na yan. Ano? Kumbaga systemic corruption na yan. Na noon pa sa panahon ni Digong, ginagamit na yan. At kaya nga maglalagay daw sila dyan ng Blue Ribbon Committee Chair. Hindi naman sinasara yung pinto kay Marcoleta. Pero malamang ibibigay yan dito kay Pia Cayetano. Kasi ayaw daw nila yung mga medyo kagaya ng type na kumbaga medyo selective. Hindi naman natin sinasabing selective kasi maaring naging selective si De Lacson, na sinasabi nila na hindi inimbestigan si Romualdez, na hindi raw inimbestigan itong sila Bersamin,
No, ayun ang hinahanap nila na dapat imbestigahan lahat ng malalaking anomalya. Hindi raw selective. Hindi rin yung masyadong hyper na nagiging kagaya nitong si Lacson tsaka itong si Marcoleta palagi nagtatalo na hindi na nga siya pinapansin ni Lacson. Talagang nagiging na siya. Kumbaga parang nagiging toxic na ang dating Kaya parang ayaw siguro nila ng ganong type. Gusto nila yung marunong mag-handle ng tama at kung ito ang topic, ito muna. Kapag kagaya nun, sinabi yung ni Lacson yung kay Bryce na mas credible daw ito na maging state witness o kumpara dun sa mga diskaya na agad niyang pinasok na hindi pa nag-uumpisa, debate agad. So yun yung mga nakikita nilang mga bagay dyan. At itong good thing mga ka-wonder, nadadagdagan nga gaya ng sinabi natin, itong side ng minority na naging 11 na nga. At sinabi nga ni Senator Zubiri dito sa video na to, kung gusto niyo pakinggan, sige mga ka-wonder, i-play natin yung maikling video na yan. Kayo, Senator Zubiri, bakit po kayo, you want to be identified more now with the minority? You were previously independent and you abstained when there was a change in the Senate leadership. Well, after what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. So yun mga ka-wonder, coming from his mouth, siya na rin mismo nagsabi na tauhan siya. Na kumbaga parang sinabi niya na nagkamali siya. Kaya nga sabi he made up his mind for a change. Kasi yung nangyaring niya is unprecedented, mga ka-wonder, nagkaputukan sa Senado at nagkakaturuan. Na yun lang naman yan kahit bali-baligtarin mo, titignan mo Bakit nangyari yung putukan? Siguro sasabihin dahil pipilitin nilang pumasok itong NBI diyan sa Senado para kunin si Bato. Ngayon, itong si Bato, parang sinabi na, naging city of refuge na itong Senado para proteksyonan si Bato. Kaya naging persons of interest na itong tatlo. Yang si Ablasca, itong si Cayetano, at itong si Robin Padilla. So, yung usapin na yan, yung pagdakip, inaayos pa rin yan mga ka-wonder, gaya nung sa video nating una. So, yan, tama, na napagbintangan, o hindi napagbintangan, nakausahan talaga. Na parang in this time of crisis na you decided to abstain, you decided to be in the middle, na hindi yan ang hinahanap ng tao. Kasi ang hinahanap ng tao rito yung straight answer, shoot answer. Tapos nag-abstain itong dalawa. So good thing naman, i-redeem nila yung sarili nila na sila ay bumalik dun sa minoria, which is yung dating majority, mga ka-wonder. At titignan natin dahil sinasabi nga na-impress din dito sa sinasabi ni Cayetano na talagang opposite dun sa ginawa ni Chis. Pinakonvene niya, pero hindi yan ang tinitingnan natin mga ka-wonder. Ang tinitingnan natin dyan, kahit magsabi pa sila, gaya nitong kay Bongo, na sinasabi niya magiging fair dahil daw yan ang sinabi ng Constitution. Pakinggan natin mga ka-wonder, konti lang. Mag-vote kami ngayon, di ba? Nakalagay doon na dapat maging impartial kami. So, senator judges po kami. Ito naman po yung inaantay ng karamihan na mag-convene. So, mandato po namin na gampanan po ang aming tungkulin bilang senator judge. And dapat po maging impartial po kami. Whether Duterte Black o anong black man po yan, Pilipino po kami. Dapat gampanan namin ang aming tungkulin. At ako naman, magiging impartial po ako. Inihalal po ako ng 27 million Filipinos. Pinagkatiwalaan po tayo ng 27 million Filipinos. Hindi ko sasayangin yon. Magiging impartial po ako. Ngunit, dapat lumabas mo yung katotohanan. The truth
ang importante rito. Yun yung inaabangan ng Pilipino rito, yung katotohanan. So, kung meron akong makitang sinungaling, kaya nga pwede ako nagsalita ng mga nakarang araw. Kung may makita akong sinungaling dyan sa pinipresenta, sasabihin ko, sinungaling yan. So, ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung pagkakataon na dapat ilabas po yung katotohanan natin. Marami tayong nakikita nung sa paglilitis noon ayos sa kanilang hearing. May mga nakita tayong sinungaling. Dito natin tatanungin. Ito na yung pagkakataon kong makapagtanong at makapag-desisyon, Sir, hindi nyo hadlangan ng trial? Hindi nyo po, kayo po ay pabor? mandato po namin yun, trabaho po namin, maging senator judge. Ito po. Tama ba itong pakitulong na lang, okay na? So yan, hindi natin pahabain. Hanggang dyan na lang. Hindi pa rin yan tinitingnan mga ka-wonder kahit sabihin pa nilang hindi kami hadlang. Mandato yan sa amin. Ang titignan natin laging result. No, hindi tayo kasi ang politika ngayon mga ka-wonder. Hindi lang sila politiko No, hindi lang sila lingkod bayan. Artista na rin yan mga ka-wonder ang iba dyan. No, kaya hindi tayo basta kakagat dyan. Ang titignan natin kung paano sila umakto doon sa impeachment trial. Sabi nga nitong si Bongo na magiging impartial kami. Doon pa lang sa word impartial. Hindi ka magsaside kung kanino, nasa gitna ka lang. Tingnan mo nasa gitna ka lang. Pag sinabi mong nasa gitna ka, that is a generic word. Bakit? Wala kang reservation na meron ng prior dyan sa sinasabi niya, alam naman natin na itong mga to, DDS senators. Doon pa lang, may impartiality na. Sige, alisin muna natin yan, yung sinasabing tag nila, bansag sa kanila bilang DDS senators. Doon lang pagkaupo nila, sabi, dapat maging impartial kami. Dapat, yun ang sinabi niya. So parang i-condition niya yung sarili nila, yung isip nila, dapat maging impartial tayo. Kahit na partial tayo. Kasi mga kilala silang mga DDS senators, di ba? Doon pala makikita mo na wala talagang impartiality. But then again, alisin natin ulit yun. So sabi niya, pero na naman siya. Kasi sabi mo impartial dapat wala ng pero. The word impartial is a generic. Inaaral mo nga ng mabuti base sa ebidensya at walang taong pinapamuran. Yun yung impartial. Wala na yung pero. Kasi pero dapat nakita ko yung katotohanan, yung may sinungaling ito. Kanino niya ina-address yun? Kasi if we talk about Sara Duterte's impeachment, maaring nadadamay din yung pangalan niya dyan. Nila Bongo. Kasi halongkat at halongkat din yan. Meron diyang mga bagay na instances na madadamay, babanggitin yung pangalan niya. So, pag sinasabi mong impartial ka, yan ang mandato sa inyo. Wala na yung pero, yung mga, alam nyo naman ang magiging desisyon nyo hindi dahil sa isang tao dahil doon sa mga pinisintang ebidensya. Yun at titignan nyo. But it's sad to say, sabi nga ni Trillanes, meron diyang 5 na kahit mali, kahit anuman maging desisyon, nakita na napakalakas ng ebidensya, hindi pa rin niyang bobot, talagang i-acquit pa rin daw niyan si Sara. And unfortunately, yung 5 na yan, nasa isip natin, na mukhang kasama itong si Bongo. I'm not sure, pero 5 raw Sino ba yung 5 na yan? Maaring hindi siya kasama, o maaring kasama siya. Sabihin natin, naglalaro, parang ganun. So, hindi tayo sure dyan. So, yun na nga yung mga lumabas sa bibig ni Alan Cayetano na may patama at hugot siya sa agriculture. At yun nga ang sinasabing Blue Ribbon na malamang ibigay niya dito kay Pia. At itong mga sinasabi nila mga ka-wonder na magiging impartial sila dahil yan daw ay mandato. Hindi rin tayo nagpapaniwala basta-basta dyan. Sabi nga ni Kapunan, do you believe him? Sabi niya rito kay Cayetano. So, babantayan natin mga ka-wonder. At kapag itong mga ito hindi nagsasabi ng totoo, alam nyo na, wag na kayong magpakabomo tanga. Please lang. Wag na tayo magpauto, Kasi itong mga ito, hindi ko sinasabing ito itong mga to Ang sabi natin, hindi ko sinasabing ito na nga aantayin natin yung sinasabi nila. Yung sinasabi nila Cayetano, nitong mga DDS senators, ito kasama to si Bongo, kung totoo. At kung totoo yan, alam natin majority, ang dami-dami na nating milyon-milyones na gustong marinig itong impeachment dahil naniniwala ang karamihan. Karamihan na
na dapat litisin si Sara dahil napakalakas ng ebidensya. At kapag yung ebidensya na yan ay napakalakas, talagang overwhelming, and yet, itong iilang senador na nakita na nila na hindi talagang kayang pagsinungalingan at talagang napakalakas ng ebidensya, and yet, bumoto pa rin sila o i-acquit nila, yan ang babantayan. Sabi nga matagal na natin pinag-uusapan, ang babantayan natin yung Senado. Wala tayong problema sa Kongreso kung kani-kanino. Diyan sa Senado, sino ba babantayan natin lahat? O sige, let's say bantayan natin lahat. Pero babase tayo sa magiging pagpapapresent, pagpaprosecute, at kung paano didepensahan, at doon titignan natin kung talagang guilty o hindi. At dyan, from there mga ka-wonder, ang taong bayan magiging judge din. At babantayan natin itong mga senador na kung totoong sinasabi nila. Kasi sabi nga, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kaya napakaraming mga politikong sinungaling. Ibig sabihin mga yan, may potential. Yung iba dyan proven na. Yung iba may potential talagang magnakaw. Yan ang babantayan natin. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. At itong pagpapakonvene ni Alan Cayetano at pagsalitaan nila na sila ay magiging impartial, ay yan ba ay basihan na tayo po'y naniniwala na sila ay magiging impartial dahil ito'y mandato? Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.